Magandang umaga sa inyong lahat. Isang napakalaking bagay ang malaman ang pinagmulan ng isang kabihasnan. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan na may impluwensya ng heograpiya sa sinaunang kabihasnan. Ako si Teacher Felix at ito ang Araling Palipunan, Ikawalong Baitang. Tuklasin natin ngayon ang mga hiwaga ng kabihasnang binuo ng sinaunang tao. Pagmasdan ang mga larawan at suriin ito. Ang kabihasnang Mesopotamia sa kanlurang Asya. Ang Mesopotamia ay itinuturing na kauna-unahang kabihasnan sa buong daigdig. Nagmula ito sa salitang Grego na meso o pagitan at patamuso o ilog. Ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Sinakop at pinanahanan ito ng mga sinaunang pangkat ng mga tao tulad ng Sumerian, Hittite, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Elamite. Ang Mesopotamia ang lupaing dinadaluyan ng mga tubig ng mga ilog Tigris at Euphrates. Matatagpuan ang Mesopotamia sa mainit na rehiyon ng Fertile Crescent. Ang Fertile Crescent ay isang paarkong matabang lupaing nagsisimula sa Persian Gulf hanggang sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Ang pag-apaw ng ilog Tigris at Euphrates ay nagdudulot ng baha at nag-iiwan ng banlik o silt na nagsisilbing pataba sa mga lupain at nagdudulot ng mabuti sa pagtatanim kahit na kaunti lang ang ulan dito. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang lupaing ito sa Iraq, bahagi ng Syria at Turkey. Ang Mesopotamia ay walang likas na hangganan, kaya mahirap ipagtanggol ang lupaing ito sa ibang karatig lugar. Naimpluwensyahan din ito ng mga karatig lugar dahil sa mga ugnayang pangkalakalan at tunggaliang militar. Sa mga taong 5,500 BCE, daan-daang maliliit na pamayanang sakahan ang matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang Mesopotamia na pinag-uugnay-ugnay ng malalayo at mahahabang rutang pangkalakalan. Bunga ng pag-unlad ng lipunan sa mga sumusunod na taon, nagkaroon ng mga pagbabago sa aspektong panlipunan, pampolitika at panrelihiyon na nagdulot ng sentralisadong kapangyarihan. Isang halimbawa, ang Uruk na tinaguriang isa sa kauna-unahang lungsod sa daigdig. Sa puntong ito, pagyamanin natin ang ating paksa sa pamamagitan ng pagsagot ng isang gawain. Kunin ninyo ang inyong mga module at ang inyong sagotang papel. Sa inyong module ay may mga kahon na kinapapalooban ng pagpipilian kasagutan. At sa ibaba naman ito ay ang 10 katanungan. O sige na mga bata,
Subuking sagutin ang mga katanungan sa inyong module. Bilang pambungad sa ating ikalawang paksa, ang kabihas ng Indus, sundin at ayusin ang mga magkahalong salita sa pamamagitan ng mga kahulugang katabi nito. Sundan ito gamit ang inyong module at isulat ang tamang kasagutan sa sagutang papel. Ayan na mga bata, sana'y nasagot ninyo ang magkahalong mga salita. Ngayon ay subukan nating tuklasin at pasukin ang mundo ng kabihas ng Indus sa Timog Asya. Handa na ba kayo? Ang kabihas ng Indus sa Timog Asya. Heograpiya ng lambak ng Indus. Ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis at sulog. Ang rehiyong ito ay mayroong kakaibang aspektong geographical at kultural. Madalas itong tinatawag ng mga heographo na subkontinente ng India dahil inihiwalay ito sa kabundukan. Kaya maituturing itong halos isang hiwalay na kontinente sa hilagang bahagi. Ay matatarik ang kabundukan ng Hindu Kush, Himalayas at Karakoram sa kanlurang bahagi ay pinalilibutan ito ng Arabian Sea, Indian Ocean sa katimugan at Bay Bengal sa silangan. Tulad ng ibang kontinente, samot-sari rin ang wikang ginagamit rito. Nagsisimula ang kabihasnan sa India sa paligid ng Indus River kung saan ang mga sinaunang tao ay nanahan at bumuo ng kabihasnan. Ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipunan at estado ng sinaunang India. Ang pag-apaw ng Indus River bawat taon ay nagdulot ng pataba sa lupa. Karamihan sa mga pamayanang nanahan sa lambak ng Indus ay mga maliliit na pamayanang may tanggulan at maayos na kalsada, mga kanal, pang-irigasyon at mga estrukturang pumipigil sa mga pagbaha. Sa puntong ito, pagyamanin natin ang paksang ating tinalakay. Basahin at unawain ang dalawang katanungang nasa module at sagutin ito. Sa ating susunod na aralin ay malalaman ninyo ang heograpiya ng sinaunang kabihasnan ng mga Chino na silangang Asya, ang kanilang uri ng pamumuhay at pakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Ang kabihasnang Chino sa silangang Asya. Ang kabihasnang ito na umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang kabihasnang nanatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Ang kabihasnan sa China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Huanghe. Ang kabihasnang ito ay umusbong sa North China Plain na naging dahilan ng madalas na pagbabaha na nagdudulot ng pataba sa lupa. Pinaniniwala ang si Yu, ang unang pinuno ng dinastiya
na gumawa ng paraan upang makontrol ang pagbabaha na dulot ng Huanghe River. Ito ang nagbigay daan upang makapamuhay sa lambak ang mga magsasaka. Tinagurian ang China na isa sa mga dakilang bansa dahil sa kaniyang kabihasnan at nakasulat na sa kasaysayan sa loob ng 4,000 taon. Kilala ang China sa katawagang natutulog na higante dahil sa matagal na panahong hindi nito pakikisalamuha sa ibang kultura at ang pagsasara ng lupain nito sa mga dayuhan. Sa ating susunod na aralin ay malalaman ninyo ang sinaunang kabihasnan sa Afrika. Ang sinaunang kabihasnan sa Afrika. Ang kabihasnang nagmula sa lambak ng Nile River sa Egypt na nasa silangang bahagi ng Afrika. Ang kabihasnang ito ay tinaguriang mas matatag kaysa Mesopotamia. Ang heograpiya ng Egypt. Ang Egypt ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang Lower Egypt ay nasa bahaging hilaga ng lupain o kung saan ang ilog Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea. Samantala, ang Upper Egypt ay nasa bahaging katimugan mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ang Nile River na may 4,160 milya o 6,694 kilometro ang haba ay dumadaloy mula katimugan patungong hilaga. Tinawag na the gift of the Nile ang Egypt dahil sa kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang disyerto. Sa panahong Neolitiko, ang taunang pag-apaw ng Nile ay nagbigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog. Ang putik na dala ng ilog ay unti-unting naiipon sa bunganga ng Nile sa hilaga upang maging lantiang tinatawag na delta. Ang mga sinaunang Egyptian ay gumawa ng irigasyon o sistemang patubig upang padaluyin ang tubig sa kani-kanilang lupaing sinasaka. Ang Nile din ang nagsisilbing mahusay na ruta sa paglalakbay at nagawang makapag-ugnay ang mga pamayanang matatagpuan malapit sa pampang ng ilog. Ang pagkakaroon ng mga disyerto sa silangan at kanlurang bahagi ng ilog ay nagbigay kaligtasan at naghahadlang sa mga pagsalakay. Dahil dito, ang mga Egyptian ay nagawang makapamuhay ng mapayapa at masagana sa loob ng mahabang panahon. Nandito na tayo sa ating huling paksang ating tatalakayin, ang kabihasnang Mesoamerica. Ang kabihasnang Mesoamerica. Noong ika-13 siglo BCE, umusbong ang kauna-unahang kabihasnan sa Amerika, ang mga Olmec, na sa kasalukuyan ay tinatawag na mga Mexican ng Mexico. Naimpluwensyahan ang mga gawaing sinimulan ng mga Olmec, ang iba pang pangkat ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Pinaniniwalaan ng maraming siyentista na may mga pangkat ng mga mangangaso o hunter ang nandayuhan mula sa Asya patungong North America. Libong taon na ang nakaraan. Tinahak ng mga ito ang kanlurang baybay ng North America patungong timog at nagtatag ng mga kalat-kalat na pamayanan sa mga kontinente ng North America at South America.
Ang Mesoamerica ay nagsimula sa katagang Meso na nangangahulugang gitna. Ito ay lundayan ng mga unang kabihasnan sa Amerika. Sa gitnang Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugan ng El Salvador. Sa hilagang hangganan nito, matatagpuan ang mga ilog ng Panuco at Santiago. Samantala, ang katimugang hangganan ay mula sa baybayin ng Honduras sa Atlantic hanggang sa gulod o slope ng Nicaragua sa Pacific at sa tangway ng Nicoya sa Costa River. Sa kasalukuyan, saklaw ng Mesoamerica ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at kanlurang bahagi ng Honduras. Sa lupaing ito, ang malaking pagkakaiba sa elevasyon ng lupa at dalas ng pag-ulan ay nagdudulot ng mga uri ng klima at ekolohiya sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pabago-bago ang panahon sa rehiyong ito. Dito na itatag ang unang paninirahan ng tao at isa ito sa mga lugar na unang pinag-usbungan ng agrikultura tulad ng kanlurang Asya at China. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsali sa ating leksyon. Naway may natutunan na naman kayong bago tungkol sa ating sinaunang kabihasnan. Ngayon, bilang pagtataya, ay sagutin ninyo ang gawain na may pamagat na isagawa na nasa inyong module. Sagutin din ang pangwakas na pagsusulit at ang mga gawaing hindi pa nasagutan sa inyong module. Huwag din ninyo kaligtaan ang pagsagot sa thinking log na nasa pinakawaling pahina ng inyong mga module. Maraming salamat at hanggang sa muli!